Mga kababayan, masasaksihan na po natin yung aktwal na pagkarga at pagdiskarga ng mali-malitang pera na milyon-milyon ang nilalaman. Ito po ang pera ng taong bayan. Mga kababayan, nilabas po ni Attorney Baligod ang video patunay na hindi po fake at hindi nag-iimbento yung mga Marines. So nakita niyo po mga kababayan, yung aktwal na pagkarga at pagdiskarga ng mga mali-malitang pera. At yung kasunod din po nito, mga kababayan, yung paglabas din ni Congressman Mike Defensor ng audio kung saan sinasabi po ni Congressman Saldico na utos mismo di umano ni Bongbong Marcos na bigyan po siya ng 100 billion na parte. Grabe! Ang daming pera po mga kababayan natin. Pero ngayon, bakit kawawa yung ordinaryong Pilipino sa panahon ng krisis? Alang naman kay Adrian lang yun. May utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at saka ni Nina na may instruction si Presidente. Kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga. Ayan mga kababayan ha, every year may 100 billion si Presidente. Grabe. Nakita na po natin yung pagdiskarga at pagkarga. Nakita po natin yung mali-malitang pera. Ngayon mga kababayan, bakit hindi pa ito paiimbestigahan ni Ping Lacson? Bakit po parang dinidisregard o parang hindi po pinapansin ito ni Boying Rimulya? Sa Kongreso, maintindihan natin mga kababayan. Dahil sa Kongreso, sila-sila po yung mga involved dyan. Sila-sila po yung kasabwat. Pero mga kababayan natin sa Senado, di ba? Kailangan talaga paimbestigahan yan. Yung NBI din. Kaya nga parang maniniwala na ako na itong si Matibay, mukhang asong ulol nga ng pamilya Marcos. At ngayon ko lang napagtanto na mukhang itong ginagawang kunwari pagpa-file ng kaso ni Boying Rimulya, parang isang kadramahan lang para makalimutan ng taong bayan itong delivery ng mali-malitang pera. At sasabihin, okay na, kinasuhan naman ni Boying Rimulya. Pero, yung mali-malitang pera, gusto nilang walain sa usapan. Gusto nilang burahin sa isipan ng taong bayan. Kaya wag natin kalimutan itong mali-malitang pera mga kababayan. Kaya ang sabi ni Ma'am Malotikia, nabalik tayo sa tunay na isyo. Itong anomalya po ng mali-malitang pera. Anomalya ng delivery ng pera, mga kababayan. At kahit itong sinasabi ni Magalong, di ba? Sabi ni Magalong, nakakadismaya na isip po ba ninyo, Congressman Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Hindi ignorante ang mga Pilipino. Kaya nasabi ni Magalong yan, dahil sinasabi nga nitong si Martin Romualdez na wala po siyang kinalaman sa nangyayaring delivery ng malita, wala po siyang nangyayari sa usapin ng corruption, sa flood control. Si Magalong hindi na makapigil. Alam niyo kung bakit si Magalong is ang lakas ng loob niya magsabi ng mga ganito? Kasi nagiging party po yun ng ICI. Ang problema lang kasi sa nakikita natin kay Magalong, ayaw niyang sabihin na involved si Bongbong Marcos. Yun lang po yung hindi natin nagugustuhan kay Magalong. Parang pareho sila ni Toby Chanco. Hanggang Martin Romualdez Saldico lang po sila. So, Bongbong Marcos, ayaw nila sabihin. Pero the rest na mga kongresista, mga senador, sinasabi nila. Yun ang problema lang. Pero kung sana, magkakaroon sila ng talagang bayag na sabihin ang katotohanan na kanilang nadidiscover, siguro dito na ako bibilib kay Magalong at kay Toby Chanco. Kaya ganito rin yung purpose, no? Kung bakit hindi nila mailalabas itong report ng ICI, itong final report. Kasi ako nagdududa, agaya ng sinasabi ni Congressman Leandro Leviste, hindi nila ilalabas yan. Kasi ako duda na baka doon mismo sa report na ginawa ng ICI, baka may pangalan doon si Bongbong Marcos. Pero again, mga kababayan, marami pa po tayong pag-uusapan.
At dahil sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa, yung ilan sa ating mga kababayan ngayon ay iniiyak na lang ang galit sa gobyerno. At yan po yung ating panoorin. Hirap eh. Alos bawi mo, 300 na lang araw-araw. Hirap. Oo, kaya po kasi, siyempre, nahabag na po ako sa ano ko eh. Hirap po talaga eh. Gaano kahirap ang sitwasyon niyo, sir? Oo, talagang grabe oh, grabe. Alam mo yung, siyempre, Ayan, Bongbong Marcos at ang mga kalyado ni Bongbong Marcos na mga magnanakaw, ayan, na nakatanggap ng delivery ng mali-malitang pera at yung mga malalaki ang kinukuha nilang porsyento sa mga ghost project substandard na proyekto ng gobyerno mula po sa mga flood control, sa mga infrastructure project. Ito, nakita nyo ba ito? Dahil po sa inyong pagiging magnanakaw at korap, ito ngayon ang nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang gobyerno na pinamumunuan ng isang korap at magnanakaw, ayan, walang maibibigay na sustento, walang maibibigay na subsidiya para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa totoo lang, mga kababayan po natin, ayaw natin manalangin ng hindi maganda sa pinuno ng ating bansa ngayon. Pero alam nyo, kung yan lang ang solusyon para marisolba ang isyong ito at mabawasan yung pabigat na nararamdaman ng ating mga kababayan ngayon, parang mas gugustuhin na lang natin. Lalong-lalo na ngayon, hindi po nagpapakita si Bongbong Marcos. Nasaan si Bongbong Marcos? Bongbong Marcos, o kahit sa tagapagsalita na lang, ni Bongbong Marcos, Claire Castro. Ayan, sa Presidential Communication Office Acting Secretary Dave Gomez na mahilig mag-file ng kaso ngayon dahil fake news daw. Yung mga taong nagtatanong, fake news, yung mga taong nagki-question sa aksyon na ginagawa ng gobyerno sa paghahanap kung nasaan si Bongbong Marcos at yung mga nag-aakusa sa pamilya ni Bongbong Marcos ng pagiging korap. Ito, nakikita nyo ba ito, yung nagiging reaksyon ng ating kababayan dahil sa sobrang pagnanakaw nyo? nararamdaman ko yung, Lalo pa ako ngayon, no? Paano ako kuha ng pandiset? Buti may nakakuha pa ng pang ano. Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap eh. Alos bawi mo, 300 na lang araw-araw. Grabe, no? Mantakin mo yung kinikita po ng mga tsuper ngayon ay napupunta na lang sa mga crude at gasolina nila. Kakawa. Alam mo, ang sakit sa dibdib at parang nakakaiyak na rin panoorin yung mga ganitong klaseng reaksyon ng ating mga kababayan. Kaso wala pong malalapitan ngayon eh. Tayo rin naman. Grabe yung mahal ng presyo ng pangunahing bilihin ngayon. Kaya nakakaiyak na lang talaga para sa ating mga kababayan. Para sa mga Pilipino na nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam nyo yung hindi apektado sa krisis, itong mga may mali-malitang pera na natatanggap. And kaya nang sabi natin, nakita nyo na po, yung delivery ng mali-malitang pera, actual na kinarga at diniskarga. At mismo sa audio recording na nilabas ni Congressman Mike Defensor na galing kay Saldico, narinig nyo kung magkano ang napupunta kay Bongbong Marcos. Yan lang po at kayo na pong bahala maghusga, mga kababayan. Paki-follow, paki-like, paki-share naman po. Paki-subscribe ng ating social media account. Mabuhay! Laban lang.